Hello mga ka-viewers, good morning. Ngayon po ay, yan, tanggalin ko muna yung salamin ko, medyo ano tayo dyan. Bali papunta po tayo ngayon ng Quezon Province at Cabuyao, Laguna. Meron po tayong project doon. So dalawa po yan. Bali ang gagawin natin, i-divide po natin into two na grupo ang ating team. So nauna na po sila doon. Ngayon po ay, ayan, nasa NLEX na tayo. Pabiyahe po again ng Laguna at Quezon Province. Mga ka-viewers, nandito na po tayo sa bahay ng subscribers natin. Napakaganda po ng paligid nila dito. Puro rambutan. Ayan, nakakamangha po yung rambutan nila. Ayan. Tapos ito po yung bahay na pinagawa nila. Mga ka-viewers, bali ito po yung project natin ngayon, Bungalow House. And yung subscribers natin is from Australia po sila. So ngayon nag-start na po tayong mag-install. Guys, ito po yung lalagyan natin ngayon. Ito yung sala nila. Ayan. Tapos po, mamaya tutur ko din kayo dito, no? Ito yung kanilang bedroom. Open natin yung ilaw. Ayan. Ito pa po. Para meron tayo pang before after din. Ito guys, papalitan din natin to. And ito pa po. Ngayon po sabi nila kain muna daw tayo. Medyo hinapon na po kasi tayo at medyo may kalayuan from Pampanga. Pero okay lang po yun, di ba? At least masaya yung subscribers natin kasi request nila tayong makita. Guys, meron tayong kulawo. Bali specialty yan dito sa Quezon Province. Meron daw tong puso ng saging sa katalong, pinagsama. Tapos, kaldereta po. And kare-kareng baka. Tapos ito po, ano to ate? Sampeno? Sampeni. Sampeni. Ayan, sampeni. Ito ay balat doon ng kambing na may lamang loob. Guys, try natin yung kulawo. Parang siyang kinilaw. Tama ba ako? Okay. Guys, ito yung sampeni nila. Masarap din siya, yung sampeni. At ano to? Alamang po. Ito po, ano po ito? Alamang din po. Dalawang variety, okay. Kasi na parang Try ko nga parehas. siyata. Sige po. Ito isa, pang mango. Yung isa nga daw ang alat. Dalawang kasi ano. Try mo to, ang sarap, itong gata. Ma'am, sir, thank you ha. Pinaghanda nyo pa kami. Thank you po. Opo. Mamaya po lalaban na po kami at ano. Opo. Basta ready na kayo. Guys, nandito tayo sa likod ng bahay nila. Tingnan nyo guys, so. Yung likod pa lang nila, puro rambutan. Kaya lang nagkataon, hindi season ngayon. Kaya wala tayong makitang bunga. Pero dito talaga sa Quezon Province, normal lang yung mga rambutan dito. Sobrang daming puno. Kahit sa daan meron. Ngayon, ay tapos na po tayong kumain and ongoing po naglalagay tayo ng cortina. So, binigyan din tayo nila ma'am ng guys, espasol na napakalaki. Ano kakaiba sa espasol na to? Siya. Compared dun sa Mas binibenta, maliit lang. mas malaki. Ano pa? At mas masarap. Mas masarap. Sige. Ito pong espasol is in order pa po sa relatives ni ma'am. Usually kasi po yung kinakain natin espasol maliliit lang. Pero ito po ay, ayan, giant. So, let's do the first bite. May pag ganun. Masarap kasi bagong gawa, no? Bakit naman? Ayun. Tsaka, ang gusto ko sa kanya, hindi masyado matamis. Tama lang, no? Mga ka-viewers, pasensya na kayo. Lagi na lang akong kumakain. Wala po akong choice. Talaga po kanya ako kainin yung binibigay po sa atin ng mga subscribers po natin. Guys, good morning po. Ngayon ay nandito pa rin tayo sa Quezon Province. So, inabot po kami ng umaga dito kasi po nakarating kami medyo mga 4 PM na po kasi medyo may kalayuan po ito sa Pampanga. Tapos po, ang expect ko talaga dapat matatapos kami ng
gabi, pero kailangan na po kasi magpahinga ng sewer namin. So tayo naman po, hindi naman tayo nag-overwork. Siyempre, priority din po natin pahinga ng mga tao po natin. So kaya kami inabot ng umaga, and okay naman po kay client yun kasi sabi po niya okay lang din naman daw po niya gustong ma-rush yung kanyang kortina. Kaya ito po. Pero ngayon po nagtatrabaho na kami ulit, and since may dala naman tayong damit, makikiligo na lang din po tayo, cowboy. And mga ka-viewers, ay ipapakita ko na po sa inyo yung naging project natin dito sa Quezon Province, yung ating finished product. Pero pala bago ipakita sa inyo, no? So yung mga kulay po ng cortina, sila po ang namili, si client. Bali kahit nasa Australia po sila, ayun, pinasend po sa akin lahat ng kulay ng fabric na meron po tayo. And pag pinakita ko po sa inyo, makikita nyo naman po yung mga natipuhan nila. So, we do suggestion po sa color. Pero po, syempre, lagi ko naman po sinasabi sa inyo kung ano po ang gusto ni client, yun po ang susundin natin. And syempre, number 1 po, kung saan magiging masaya ang ating kliyente, syempre, doon po tayo, no? So, ngayon tara po, mag-start na po tayo mag-tour dito sa mga nilagyan natin ng cortina sa areas ng bahay. So, let's go po. Ito po yung before na itsura po ng living area po ni client bago natin lagyan ng kortina. At ngayon, ito na po siya. So yung kulay po ng kortina, hindi na po nilayo sa kulay ng kanilang furniture. Sa totoo lang po, ito pong kortina, pwede pa natin itong laparan. Kaya lang po, nagkataon po sa dulo, meron na pong CCTV. Kaya ang gusto po ni client, yung width po ng kanyang kortina is yung standard na lang. Or hindi na po daw yung end-to-end or wall-to-wall na ginagawa din po natin. Sa master's bedroom naman po, nag-decide po si client na same color po ng kanilang ceiling. So since meron tayong available nun, ito po yung ating nilagay. Favorite color daw po kasi nila yan, saka malamig daw po sa mata. Which is totoo naman po, pag po pumasok kayo sa loob ng bahay, presko po siyang tingnan. Ayun po yung register niya sa mata. Sa next bedroom po, since same interior po sila ng master's bedroom, same color na din po yung pinalagay ni client, mint green. Sa totoo lang po, tuwang-tuwa si client po dyan kasi halos kakulay ng kortina natin yung kulay po ng ceiling nila. And sabi nga po ni client, Billy, sabi ko sa mga anak ko, sa'yo lang talaga ako magpapagawa kasi napapanood ko yung mga ginagawa mo. And legit, napakaganda talaga. Tapos po dito sa next bedroom, since color gray po ito, nag-decide po sila na something gray na din po yung ilagay. So ito po, bestseller natin, smoke po yung pinakabit nila. And last bedroom po tayo, which is si bedroom number 4. Ito po, medyo dark po ang pinalagay po ni client kasi ayaw niya daw po talaga may tatagos po na liwanag sa loob ng kwarto niya pag natutulog daw po siya. So ito, hindi po natin sinagad sa ceiling kasi maglalagay pa daw po sila soon ng aircon dyan. And sana mga ka-viewers na enjoy nyo itong vlog natin. Meron po kayong nakuhang idea sa pagpapalagay po ng cortina. And mga ka-viewers, inquire lang pala kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Ayan na po, may contact number yan kung gusto nyo po talagang kunin yung serbisyo namin. So ngayon, goodbye na tayo sa farm ng mga rambutan dahil puro rambutan dito sa backyard ni client. At ngayon po ay ready na po tayong magsakay ng gamit. Guys, bali paalis na kami. Tapos kasama rin namin nag-install si Coco. Ayan, asa po ni Roda, oh. Nagtrabaho din. Pero parang siya lang hindi pagod, Roda. Sige po, drive na kami ulit. Uwi na kami ng Pampanga. After ko po sa Quezon Province, dumiretso din po ako ng Cabuyao, Laguna para i-check naman po yung kortinang ginawa ng ibang team. Since hindi ko rin po mahati ang ating katawan, meron po tayong kinuhang nagsusupervise po sa kanila para mabantayan din po yung gawa. So ito na nga po, dumating tayo sa bahay po ng ating kliyente. So again, ito po ay located sa Cabuyao, Laguna. At bungalow house po yung nilagyan namin ng kortina dito. Kung napansin niyo po, mahilig po talaga mag-ayos-ayos ng bahay po yung client. Kaya kahit po sa kortina, talaga nag-invest po siya para bagay naman po sa interior ng kanyang bahay. Sa totoo lang po, ito po ay dahil Christmas season natin kinuhanan, talagang pang-Christmas po yung setup ng interior. So ito po yung nilagyan natin kulay, yung bestseller po natin na almond yan. Kahit wala po ako sa site, natuwa naman po ako sa resulta kasi nagtrabaho po na maayos yung ating mga tao. Pero ganun pa man po, gaya nga po na sinabi ko, hanggat kaya ko po, pupunta po ako sa bahay po ninyo. Gaya po nito, dumaan pa po ako, kahit tapos na tayo sa Quezon Province, chinek ko pa rin po yung gawa. Kasi gusto po natin, masaya po yung mga
kliyente natin nilalagyan ng kortina at syempre maganda, maayos ang pagkakagawa. Yung pinalagay po pala sa atin ni client is puro kortina kasi mas gusto niya daw po yun kasi mas homey daw po. Good morning po. Ngayon po ay aalis na naman tayo at pupunta po tayo ng Los Baños, Laguna. So kahapon po sa Cabuyao, Laguna tayo. Then sa Quezon Province. Ngayon po Los Baños naman. So, nagtataka kayo ba't umuwi pa kami? Doon din kami. Kasi po dapat pero kami pahinga. Kaya lang po, hindi namin expect po na sobrang traffic po sa papuntang south. So, inabot kami ng 2 araw po kami sa Quezon Province. Anyway, share ko lang po sa inyo na may binigay sa ating munting regalo po yung client natin from Australia sa Quezon Province. So, nagpagawa siya ng isang kahon ng giant espasol. So, ito po yan. Nakapakita ko na sa vlog yan. Pero di expect na bibigyan nila tayo yung ating team po ng mga espasol. Ito is kailangan na po natin makain dahil nag-third day na po ito ngayon. So magdadala po tayo ng ganito. Babuunin natin papuntang Los Baños. Ang dami pong binigay sa atin sa aming team. Kaya thank you po Ma'am Sir ha. Salamat po. Tapos ito guys, na ito bubuksan. Binigyan na tayo ng bag. Ganito. Medyo mabigat guys. So tingnan natin. Hey guys, ano chocolate to? Ayan, namigay sila ng cardboard chocolate. Ang dami pala. May kaya pala mabigat guys. Ngayon ko lang sila na-open kasi busy ako nag-drive guys. Ito pa guys sa mga cardboard. Ang dami. Thank you po. Thank you po Tapos yan. Ito pa guys car burner sewing no na not sure po kung wine ba to or what, pero ayan, meron tayo alak. Lagay natin siya dito. Lagay natin siya guys dito sa collection natin. Yun lang. Tapos guys, magdala tayo ng mga chocolate para mabigyan ko din yung ating mga kasama sa pag-install. Anyway, tara po. Mag-ready tayo at aalis na po tayo at magtrabaho papuntang Laguna, pero inom muna tayo ng vitamins dahil po ramdam ko na sa katawan ko yung lamog sa sobrang pagod po. Guys, bali nag-isang sasakyan na tayo, nagbanda na po tayo. Tapos nagulat ako dito tayo sa dito tayo sa Mount Makiling pala maglalagay ng kortina. Umakit na naman tayo ng bundok. Tignan niyo po yung daan guys. Oh, nasyete na po mo. Huwag ko magaling magpuliw kayo. Magaling ko? Magaling. Basta rin na taga-busto. Hello mga ka-viewers, nandito tayo sa paanan ng Mount Makiling. Nagulat po ako, napakalaki niyan. Hanggang 3rd floor po, pero meron pala tong penthouse. So yung penthouse po yun yung lalagyan natin ng cortina dito. So ayan, ganyan siya kalaki guys. Ngayon mga ka-viewers ay akit tayo sa taas dahil nag-start na tayo mag-install at titingnan po natin yung ating lalagyan ng mga cortina. Sa totoo lang po, hindi kami ang nag-site visit po dito, nagsukat. Ang nagsukat po yung rider ko po sa South. Kung taga South Luzon po kayo, Laguna, Quezon Province, Camarines, and Cavite, ganyan, meron po tayong taga-sukat dito sa South. At siya po yung pinapapunta ko para magsukat po ng mga naging project po natin, gaya po neto. So tara po, akit tayo. At napalaban nga po ang ating team kasi nga po may kataasan ang project natin ngayon. Sa 3rd floor po ito again located. So ito pong lalagyan natin is 3 bintana po para sa living area at dining area. Ito po palang itsura dati ng cortina nila. At ang gusto nga po ni client, since penthouse ito, may pagka-hotel vibes. So kaya nag-decide tayong gawing mala hotel ang kanyang penthouse. So after din po ng ilang oras, ito na po yung ating finished product. So yung napili po ni client yung ating bestseller. And sabi nga po niya, ang laki daw po ng transformation at nagagawa ng ating mga nilalagay na kortina. Nagbabago talaga. Nakalimutan ko kasing videohan kung ano pong itsura dati ng master's bedroom nila. Pero ngayon po talaga napakaganda daw.